Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 14, talata 27 hanggang 31. Sinabi ni Jesus, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Sinasabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikakagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama." Sa mabuting balitang ito, ang salitang binigyang diin ay kapayapaan. At malinaw na inihayag ng ating Panginoong Hesukristo na mayroong dalawang uri ng kapayapaan. Isang kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon at isang kapayapaan na nanggagaling sa mundo. Kung ating pagninilayan, ano ba ang kapayapaan para sa daigdig? Ano ba ang makalupang kapayapaan? Ito ay ang pangarap ng tao. Isang buhay na wala ng kaguluhan, wala ng paghihirap, wala ng suliranin, wala ng mga krus. Na para bang lahat ng kailangan ay nandyan na. Isang buhay na maginhawa. Isang buhay na tahimik. At kung titignan natin, ito ay kapayapaang material. Sapagkat sinabi ni Jesucristo may isa pang uri ng kapayapaan, ang totoong kapayapaan, at ito ang ibinibigay ng Panginoon. Kaya nga sinabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, at iba ito kaysa sa kapayapaan ng mundo. Ano ba ang kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon? Ang kapayapaan na ibinibigay ni Jesus ay hindi isang kapayapaang material, o isang kapayapaan na nasa labas ng tao. Kung hindi ito ay isang kapayapaan na nakatanim at nananahan sa kaibuturan, kalooban ng puso ng isang nilalang. Kaya nga ang isang taong may totoong kapayapaan na galing kay Jesucristo, nasa gitna man siya ng mga pagsubok at problema sa buhay. Mayroong mga kaguluhang dumarating, maaring kulang ang salapi upang tustusan ang mga pangangailangan. Ang isang taong may kapayapaan ni Jesucristo ay hindi natitinag, hindi nangangamba at hindi nababalisa. Kaya nga sinabi ni Jesus, huwag na kayong mabalisa at huwag na kayong matakot. Ito ang totoong kapayapaan. Samantalang sa mundo, ang gusto ng tao ay pumunta sa isang tahimik na lugar, sa isang lugar kung saan makakapag-isa at makakapag-isip. Isang lugar na tahimik. Ngunit alam naman natin ang katotohanan. Kahit pumunta tayo sa isang lugar na tayo lang ang naroon, walang ibang tao, tahimik, kung wala naman tayong kapayapaan sa kalooban at sa puso, wala pa ring kapayapaan. Kaya mahalaga ang ibinibigay ng ating Panginoon, isang kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. At sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang kapayapaang ito ay mag-aalis ng lahat ng kabalisahan at lahat ng takot. Sapagkat ang kapayapaan na galing kay Jesus ay isang pagtitiyak na sa gitna ng paglalakbay natin sa buhay, ano man ang mangyari, siya ay ating kasama, siya ay ating kapiling. Totoo, sabi ni Jesus na siya ay aalis, ngunit hindi siya mawawala sapagkat siya ay babalik. Kaya nga bagamat hindi natin nakikita ang Panginoon, ang kanyang pisikal na presensya, ang Espiritu ng Panginoon, ang kapayapaang nananahan sa ating puso. Kaya sabi ni Jesus, kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Kaya nga, ang isang taong may kapayapaan,
dahil sa Espiritu Santo ay nagagalak, sapagkat kahit si Jesus ay naroon sa kalangitan kasama ang kanyang Ama, alam niya na kasama niya ang Panginoon sa paglalakbay sa daigdig na ito. Kaya nga ang ating hanapin at ang ating hingiin ay isang kapayapaang nanggagaling sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.